Good morning once again. So, andito na tayo sa entrance ng Area B kung saan at magbibigay tayo ng pagkain ng ating mga muscovidac. So, ipapakita ko muna yung sitwasyon ng ating rigging. So, ito yung mga poste-poste ko inilagay, no. Kikita po ninyo ay ito yung maganda sa ipilipil, no, madaling mabuhay. So pag nabuhay ito ay matibay na poste yung poste natin. So ito lahat ng itinayo natin dito ay nabubuhay na. Ayan na. Ayan. So ito. So ito yung ito yung kagandahan yan. At unang-una ay pwedeng ipakain sa pakain sa ating mga alagang kambing, no, kagaya nito. So nakikita po niyo yung kambing, no, ay mapayat siya kasi magang-maga pa ay nakawala na. Maso pagkalarkabot na to. So yan, no, talaga nauuso na yung pagbabakod. Yung kambing, no, ito yung mahirap kahit na kita ninyo nakatali at talagang pag gusto na lang siya sa pagkain niya, no, malaya siya kung anong kinakain niya. Kaya lang, no, kailangan rin talaga ng vitamins at saka pag-aalaga ng porga, no. At hindi maiwasan kagaya nito, maagang-maaga pa niyang inilabas yung mga kambing nila at basang-basa pa, no. Wala pang 8 o'clock, no, 7 o'clock pa lang ay ayan, nagpapapastol na sila ng kambing. Pero yung atin hindi natin ginagawa si babae lang naman to. So dahil may anak siyang maliit ay nilalabas na niya, no. Pero kung mayroon tayong sapat na kaalaman, dapat hindi talagang pwedeng ganyan na maaga-maga pa ay nilalabas na yung kambing, no. So ito ngayon yung gagawin natin, no. I-update ko rin yung sitwasyon ng ating mga manok dito, ay mga pato, no. Nandito na tayo, papasok na tayo dito sa Area B, no. So unti-unti nang lumalago yung mga damo dito, na yun ang gusto natin ay bago tayo magpakawala ng kambing dito ay malago na, dahil yung kambing naman natin ay hindi naman karamihan, no, kukunti lang. So kaya na niyang mag-survive dito, no, mga maninimot dito. Kasi yung kanina na dumaan sa ating harapan ay magbabakod na rin, no, at continue yung kanilang paglalagay ng mga bakod. Kasi ayan lang ang tanging paraan para kung gusto mo magtanim dito. Ayan na yung ating mga alaga, ayan. So pag malaking pagbabago na nila, dahil pag tayo nakikita na, ayan na, at sila sila lumalapit na at nakapag-move on na sila. So nasa yung duckling ay may git 10 ito, 18 yung duckling, pero meron pang may git 20 nandoon sa itaas na hindi pa pwedeng pakawalan dito. So yung mga dumalaga, no, so may git 10 at mga inahin naman may git 20 yung dumalaga, yung inahin naman ay nasa 10. So yan po yung bilang ng ating mga alaga dito sa area at araw-araw ay chine-check natin yung chine-check natin yung attendance nila, dahil siyempre nasa malayo tayo at sila lang yung nandito sa lugar na ito at nagsusurvive sa magdamag. So yan, at ngayon feeding natin ng magang-maga, no, at papasok na tayo dito sa lugar kung saan at nandiyan na sila, nag-aabang sila. So bibigyan na tayo ng pagkain nila. Hindi tayong papasok, no, dito sa lugar.
simple lang naman yung pinakagit nito dahil gumawa lang ako ng pintuan dito kasi yung rigging natin ay hindi pa kompleto, no? So iniiwasan natin yung aso dito. So pananggalang lang sa aso. So yan na po, no? Kanilang gutom na rin sila. Yan na. Yan. Ito yung area natin dito sa area B, no? Papansinin nyo, no? Wala pa silang isang buwan, malinis na itong kanilang lugar. O yan, kakaputik-putik na dyan. Bibigyan na tayo ng kanilang pagkain dahil medyo, ayan, hindi na sila makapagantay. Hali kayo, no? Good morning. Ito yung umiikot yung nag-uumpisa yung umaga natin dito sa farm, no? At umaga, hapon ay ito, feeding naman natin sa umaga ngayon. Pero hindi nagbabago yung ating ayan, kita po ninyo. So yan po, no, yung itong market ng Muscovy duck, no, ay maganda. Maraming pumupunta dito pero hindi natin sila napapagbigyan dahil alanganin pa, no, yung kakatayin, no, dahil ito ay pang tatay, no? So hindi pa pwede silang katayin dahil alanganin pa. Yung mga malalaki naman, yung mga inahin, no, ay hindi rin natin pwedeng dahil mauubos naman kung ibinta natin. Mabagal lang yung natin dahil kulang tayo sa mga pakain, patuka, no? So itong pato, Muscovy duck, kung gusto mong mapadali na so bigyan mo sila ng pagkain, no? Dahil kain lang ng kain to. Wala silang kabusugan, no? So mabilis naman ang feedback niya, mabilis yung paglaki niya, no? Kung gano'n ang sitwasyon na gagawin natin. Yun nga lang, yung sinasala nga lang rin naman natin yung ating budget dahil hindi natin kaya. So ito, pang lang to, no? Kumbaga, itong ginagawa natin na ito, so itong ginagawa natin ito ay parang sinakalibangan lang natin, no? Kasi kung magseryoso yung muna nakapokus ka talaga at kulang ka sa hindi mahaba yung pasensya mo, no? Ay hindi ka magtatagal sa larangan ng hanap buhay na ito dahil mabagal yung so kailangan yung mahabang pasensya, no? At pagtitiis, no? Pero labas naman ay pero kung tayo ay makapag-volume ng marami, kung marami tayong supply ng pagkain ay magandang hanap buhay ito, no? Halimbawa kagaya ng mga suso, kagaya ng kangkong, kumarin. Pero ito lang yung napipressure na reserve natin araw-araw, itong sahan ng saging, yung banana trunk, no? Minsan-minsan nilalagyan ko ng yung mga ginagamit namin pag kami naggagata. So ito yung hinahalo namin yung ipa niya, yung yung basura nung anong tawag niya, yung pinaggataan. So yan na, yung hinahalo ko dito. Yung manok naman ng mga breeder natin ay hindi na naman tayong babawas ng at tuloy-tuloy pa rin tayong bibigay ng konting feeds, no, para lang sa kanilang para lang sa kanilang pangingitlog. Kasi yun yung doon natin kinukuha yung binibili rin natin ng pagkain naman ng ating mga pato. Kaya umiikot lang yung pira natin sa yung binibili natin dito, pagkain nila. Sa kambing naman, although yung
kinakain nila damo. So kailangan rin nilang purga. Kaya minsan nakakakuha rin tayo ng pambili ng pampurga doon sa pinagbintahan ng itlog natin. Kaya kung baguhan ka lang at napadaan lang sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating pag-ventures ng farm na ina-upload, no? At malaking tulong po sa ating mga alaga yung panonood ninyo, pag-share ninyo at pagsa-subscribe ninyo. Maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat, no? Shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, no? Shout out po sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants at naway ligtas po tayong lahat at sa mga kababayan po natin mga Pilipino sa Amerika, no? Naway ligtas po kayo, no? At naway safety kayo sa nangyaring malawakang sunog diyan, no? So naway ligtas po tayong lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Good morning. Ayan na, no? Malapit na nila mauubos yung kanilang pagkain. At bibigyan natin sila ng inumin, no? Ayan, nabubulunan rin yan sila. Basan muna natin. So, mayroon na silang inumin, no? Yan. So, pasilip ko na rin yung yung nangingitlog na, no? Ito yung itlog na ang ating mga muscovidae, no? So meron na tayong itlog dito na 2, 4, 6, 8, 8 na yung itlog natin dito, no? So hindi pa naman nag-uumpisang maglilimlim. Ayan, 8 na yung itlog natin diyan. So sa kabila, no, ay wala pa. Yan pa lang yung nangingitlog itong isang inahin. Hindi ko pa alam kung saan dyan yung nangingitlog kasi madaling araw nangingitlog tong ating mga pato. Magandang umaga, maraming salamat.